tayo ngayon kila Ivan, mga kalingap. Ano? Kasi yun po, nag-chat po sa atin yung nanay niya. Ayan po si Ivan. Yung nanay po ni Ivan. Ano? Na meron niya daw po masama na naman po nangyari. So, tara po, kumustahin po natin si Ivan. Ivan! Good morning. Parang nagising ka pa lang. Ha? Napuyat? Bakit? Ba't ka napuyat? Pagdating po kasi gabi, yan na po yung dalawang bata na kilala pala. Pumunta. Oo, kasi anong nag-chat sa akin yung mama mo? Ano po sabi? Na yun nga sabi, na ospital yung papa mo. Opo. So, kailan pa kagabi lang yun? Kahapon po ng, anong oras na yun? Hapon na? Umaga po. 8 po. Ay, umaga? Opo. Kagabi lang nag-chat yung mama mo na anong nangyari? Nahirapan pong huminga. Nahirapan ulit maghinga. Tapos parang sabi sa akin, namamaga daw yung ano. Mamaga po yung mukha. Oo, yung paa, tas yung braso pa. ayan. As in, maga. Yung mukha Kasi niya. sakit sa puso ay. Ganun talaga pag sakit sa puso. Maga po yung sabi Tapos nahirapan siya huminga kaya na-confine na naman. Opo. Buti Sunday po ngayon, mga kalingap. So paano yun? Ikaw na naman yung bantay doon sa dalawa mong kapatid. Opo. So andito sila ngayon. Opo. Tulog po yung isa po gising na kumakain. Wala ko pa naman po sana kagabi kasi may pupuntahan po kami. Kakating ko sana si Ivan. Ewan ko at parang ano din ni Lord siguro na huwag kitang abalahin. Kasi yun pala na ospital na naman. So ilang araw na naman sila doon. Ano? Oh. Paano yun? Paano na naman? Paano itong dalawang bata? Di ba papasok yan? Ma-absent po muna siguro ako sa bukas. Ma-absent ka? Ma-excuse Para na. masikaso mo sila? O kasi, di ba sa Diet Elementary sila nag-aaral? Opo. Tapos, di ba ikaw maagad rin yung pasok mo? Tapos, matrabaho po si mama. Ako po, mabantay mo ni papa. Ay, matrabaho pa si mama mo? Di mo pwedeng itigil ni mama eh. Ay, oo, sa bagay at wala din kayong ano-ano. Kaya nga nag-alala ako din nung sabi ni ate na na-ospital nga daw ulit si papa mo. Kasi sabi ko, kung ma-ospital si papa mo, back to reality na naman kayo. Lalo na ngayon, nag-aaral yung dalawa. Opo. No, na mahirap yung sitwasyon. Pero di ba nga sabi ni ate, nung nakaraan nung na-confine si papa mo, ayaw niyang magpaalaga sa inyong mga anak? Kaya po, So matatakot paano yun? Kumbaga malaking adjustment din yun sa'yo. Kaya mo ba Kaya ko po. na magbantay doon? Kasi ang ganun, medyo mainitin ang ulo nun. Opo. Ivan, kasi... Tapos, matakotin pa to. Ha? Matatakotin. Sino? Papa, mabilis matakot. Ay, oo. Ay. Gaya na. Saan natatakot? Ayaw niya pong laging naiiwan. Ay, oo. Ay, kaya baka kaya ganun din ay naatake siya sa puso kasi kumbaga ninenervyos ata siya. Ganun. Tapos dito madalas baga siya naiiwan. Opo. Paano man nasabing takot siya ayaw niya naiiwan? Anong ginagawa? Kapag napasok po kasi kami, di ba, naiwan po siya dito mag-isa. Napunta po siya kila ate, nakasakay siya. Ay, napilit siyang punta doon. Ay, kasi kumbaga wala siya dito kausap. Wala siyang kasama. Kahit po nandito po kami, tapos nasa kwarto lang kami. Tapos wala po siya nakakausap. Sabi niya, napupungaw daw siya. Oo, napupungaw, nalulungkot. Ganun. Di yun po may iwasan kapag may sakit yung isang tao, mga kalingap. Kasi di ba nga yung tatay ko, ganyan din yung sakit. Yung sa puso, yung lumalaki naman yung puso ng tatay ko. Tapos namamaga din yung paa. Pero 2 beses lang yun na-confine. Hindi man sa sa Ivan. Na parang kumbaga na na yung tatay ko. Pangalawang atake. Hindi na siya nakalabas ng ospital. Pero sana yung papa mo makarecover ulit. Baka naman kasi di nagpapagod. Hindi naman nagampagod. Baka na naman ang nyug. Hindi po, sira nga po yung kawit. Ha? Sira man po yung kawit. Pero nagagamot pa ba siya? Opo. May maintenance siya.
Kasi di ba may maintenance No. yun? Pero ano kayo naging cause? Bakit ganun? Hindi ko po alam Na, baka na mag-aulit? kung ano-ano po iniisip ko. Ha? Kung ano-ano iniisip. Kung ano-anong inisip, gaya ng... Hindi ko po alam dun kasi kapag ano po, alimbawa lumalabas po kami. Pagdating po ng alas 3, nag-uumpisa po isang magalit kapag hapon na po or magabi. Ay, oo. Na- Ano yung madalas niyang kinakagalit? Hindi niyo po sabi, di ko po alam basta may nagalit na lang si bigla. Nabiglaan na lang siya. Hindi kasi ganun po ang may sakit talaga, mga kalingap. Lalo na pag yung laging nasa loob lang ng bahay, Ivan, Yun po. nadidepress yun. Kasi di ba, syempre, nasanay siya na active siya. Tapos di ba lagi yung nagpapajack Opo. si papa mo? Parang hinahatid pa nga yung dalawang bata dati eh. Nahatid po. Oo, tapos nagang ng kawit. Nakikita ko yun si papa mo. Opo. Nangunguha ng mga gulay-gulay. So, yun po ang hirap po ng sitwasyon ngayon ni Ivan. So, paras kayo ngayon ng sitwasyon ni Reyna Lee. Kasi si Reyna Lee daw po, yun nga, bablog sana namin nung nakaraan araw. Ganun din. Ano naman yun, kumbaga yung sasakit ng puso niya, hindi pa rin daw gumagaling. Kaya, napansin mo, hindi tayo ngayon makapag-shooting ng Reban. Kasi ganun nga, may problema din siya. At ngayon, si Ivan naman din po, may problema din. Kaya, sa mga Reban fanatics po dyan, sa mga sumusuporta po sa Reban, pasensya na po kayo kasi di naman din po namin sila pwedeng pilitin na mag-vlog kami. Kasi nga, lalo na po may mga responsibilidad din sila, may mga obligasyon. Lalo na ikaw, di ba? So, kumbaga ilang araw kanyang a-absent, Malaking Ivan. kabawasan din sa eskwelahan. Oo. Hindi, saka kumbaga malilate ka na naman sa mga Sa mga lesson. sa mga lesson. Kasi wala man ibang mag-ano, di ba? Wala po. Wala namang ibang Mag-asikaso. mag-aasikaso. Wawa naman sa Ivan. Tapos unang-una, syempre yung financial, kaya papasok si Si mama. si mama mo. Bawal pong mag-absent. Bawal mag-absent. So, yun po. So, wag ka mag-alala kasi ito, kaya ko rin kayo binisita para malaman din ni Kalingap Tata ano yung kalagayan nyo. Kasi syempre kaming dalawa yung nagbablog sa inyo. Diba? Tapos, syempre kailangan din namin lagi kayong i-update. Ganun. Kaya, yun. Yung mama mo nga, sabi nga niya, nahihiya nga daw siya na, na parang, yung, kumbaga i-vlog kayo kasi parang nahihiya daw siya na, yung parang manghingi na naman ng tulong sa tao. Ganun. Sabi ko na, huwag ka mahiya kasi syempre beneficiary namin kayo, Ivan. As long as nagpapablog kasi kayo sa amin, may maitulong kami sa inyo o wala, kailangan namin kayong i-update. Kasi syempre, kapag na-vlog namin kayo, di natin masabi na may makatulong din sa atin, lalo na sa mama mo ngayon, sa papa mo na nasa ospital. Diba? Gaya nung nakaraan. Huwag na natin ngayon pairalin yung hiya. Lalo na pag sa ganitong may sakit, yung papa mo. 'Di ba? Kasi kumusta yung yung pagpa-confine doon ni papa mo? Yung pagpunta po doon kahapon, ino-obserbahan ko. Nagpunta ka na ba doon? Ako po yung kasama ni Papa pag sakay sa ambulansya. Ay, ikaw yung kasama? Hindi si mama mo? Hindi po kasi. Buti nga nangyari, Ivan, andito ka. 'Di ba? Kasi kung nagkataon na wala ka, tapos 'di ba lagi siya ditong solo. Kaya marunong talaga si Lord, Ivan. Na kumbaga nangyari Sabado. Yun po baga yung time sabi niyang ma-vlog sana. Ay, oo, sinabihan baga kita nun? Oo, tas minsan nga po, tawag dito, may time talaga. Kasi minsan may nagsasabi bakit di mo na sinasabi si Ivan, ganyan. Ito nga po yung dahilan ko na hindi ko po basta pwedeng laging isama si Ivan. Kasi una-una po, nagtatrabaho na po kasi yung nanay niya. Tapos pangalawa, siya po yung naiiwan dito kapag walang pasok, ganyan. Kaya, hindi ko po siya na laging nasasama. Pero hindi naman po porque ibig sabihin no, na hindi ko na po siya laging nasasama. Kinalimutan na namin, pinabayaan na namin kasi sabi wala na daw views, ganyan, mahina na daw ang Reban. Hindi po ganun yun. Sadyang may mga obligasyon din po kasi sila sa bahay po nila. Sa pamilya po nila. Ganun. Kaya, po, antay-antay lang po kayo dyan. At yun.
So ngayon, nasa loob yung dalawang mong kapatid. Nag-aalmusal na. Yung isa ko pong kapatid tulog pa po. Tulog pa. Paano yung pangkain nyo dito? Yung ano nyo, yung pang araw-araw? Ganun. Nagdadala mo po dito si Kuya Brian. Nadala naman. Kahit pa paano. Bigas, ganyan. May pangulam. may bigas po yan. May bigas Ano lang pa po, naman. ulam lang po dito na yun. Ulam na lang. Ganun na lang din. Magtutulungan kayo lagi. Iban. Ano? So, wait lang. Abutan din kita ng konting ano. Kasi hindi natin masabi kung hanggang kailan doon si mama mo. Tapos, mamaya kasi magkikita kami ni tata. Sabihin ko sa kanya. Pero hindi ko pa masabi kung ma-vlog ka niya agad o hindi. Ano? So, sabihin ko sa kanya, mamaya Ivan. Para alam niya din. Kasi syempre, kaming dalawa baga nagang-update sa inyo. Ano? So, dyan mo tayo, Ivan. Pambili-bili nyo ng kapatid mo. Bahala ka. Salamat po, Ate Maria. So, basta ano magpakatatag ka lang bro. Tapos, gawin mo yung ano, yung talagang ano, nararapat na. Pero willing ka naman na umabsent muna. Willing po ako. Oo. Pero syempre, diba mag-ano ka pa din parang syempre mag-alala ka din na malilate ka sa ano eh. Ano? Pero no choice, ganun talaga. Mas pipiliin mo pa rin. No? So ano mensahe mo sa mga viewers natin, supporters, at ano, Reban Fanatics? Mga po na nanonood po kagaya po ng sa amin sa sitwasyon po namin. Huwag po kayong susuko at mas unahin nyo pa rin po yung kailangan kaysa mga gusto po natin. Huwag po unahin yung gusto lang natin. Kasi po kapag inuna lang po natin yung mga gusto natin kaysa sa pangangailangan, paano naman po yung mga pangangailangan natin lalo na po sa ganitong sitwasyon? Ayan. Kasi magkaiba yung gusto eh. Sa pangangailangan talaga. Diba? Kasi gusto ko din talaga pumasok bukas. Kaso, ganito ano. Mas unahin ko. Bakit ano bang meron bukas sana? Pasok ko ba? Ano bang? Parang kumbaga ayaw mo din nga talaga sana umabsent. Kasi may parang ano ata kayo yung program nyo ba? Tuloy natuloy na ba yun? Yung sayaw-sayaw nyo? Tapos na po. Tapos na? Mag-ano ka na lang muna, magawa kang excuse letter. Pero mas maganda kasi sana kung halimbawa si nanay matutulungan namin na yun, na namigyan kahit ano sa yun pang financial nyo ulit doon para kumbaga ay ano baga yung tipong kahit hindi mo na nga siya magtrabaho ulit kasi kung kailangan nga ni papa mo ganyan sa tingin mo hindi I mean sa tingin mo sabagay importante din sa kanyang trabaho eh. Ano? Pero kung halimbawa dumating sa point na gano'n na ano, ang hirap po mga kalingap. Halimbawa, maabutan ulit siya ng kahit pa paano tulong pinansyal. Sa tingin mo, papayag kaya ulit yung mama mo na ano na mag-stop muna sa pagtatrabaho. Ay, ito ba, 2 weeks, ganun. Para matutukan yung papa mo ulit. Kasi pagdating po kasi sa ganun si mama, mapilit po sa ano, sa trabaho mo. Mapili? Kahit po, mapilit po. Kahit po, Mapilit? kahit po may pera, sige. Hindi, pero sa ibig kasing sabihin, sa ganito kasing sitwasyon ay iba. Kailangan din kasi siya ni papa mo. Oo nga po. Pero sa bagay, si nanay po yung makakapag-desisyon po niya. Ano? Kasi ako dati nun ay iba, yung anak ko sakitin din. May trabaho din ako. Pero ang ginawa ko kasi, kasi lagi siya nagkakasakit na ako confine din. Kaya papalit-palit ako ng trabaho noon. Kasi nagre-resign ako mga 2 weeks. Ganyan, 2 weeks akong uma-absent. Ngayon, pag hindi na talaga ako tinanggap ng amo ko, kahit nagpaalam ako, nagre-resign na ako. O di kaya hinaya ako na lang natanggalin ako. O di kaya, tapos hanap ako ng panibagong trabaho. Ganun. Kasi ang hirap na may sakit tapos nagtatrabaho ka. Yung isip mo, parang andun din. Wala ka din sa sa disposisyon. Sinabihan ko rin po si mama kagabi. Sabi ko, gamitin na muna po yung mga naipon ng mga binibili niya sa amin. Sabi niya mama. Kasi may naipon ka pa. Sabi niya mama, wag na muna daw po, itabi na muna. Hindi, okay lang yun. Para sa akin, okay lang yun.
Pero sa bagay nga, ang sa rason kasi ni mama mo, kaya pa naman, na isusurvive pa. Kasi gusto mo sana na parang kumbaga, siya nga muna yung magbantay. Magtigil muna siya sa trabaho. Naisip mo din ba yun? Naisip ko din kasi si Papa maano po talaga ngayon si Papa eh. Masilan. Sa kaiban, hindi kanya maiwasan na minsan magagalit talaga. Yung mainitin yung ulo. Nang bibigla po siya ang galit niya. Oo nga. Tapos syempre ikaw, teenager ka. Syempre medyo maano kasi ang damdamin ng teenager. Yung balat sibuyas, aminin mo. Sensitive, ay ba? Pag nagagalitan tayo ng magulang, di ba? Oo, kaya para sa akin, mas okay talaga na dapat ang bantay doon ni tatay ay si nanay. Kung sakali mamaya, sabihin ko kay Kalingap Tata, mabibisita mo ba yun si tatay? Mamaya, Ano ba, isama ka namin? Ganon. paano naman po yung dalawa kong batang kapatid doon? Ay, ito. Isama natin. Pero doon lang tayo sa labas ng ospital. Pwede. Pag halimbawang mapunta ni tata mamaya kasi magkikita nga kami ngayon. Sama natin. Sige na po kung kasya sa sakin. Oo. Sige, sige. So yun po mga kalingap, hanggang dyan lang po muna ang update po natin kay Ivan at sa kanya pong magulang, na ospital na naman daw po mga kalingap, namamaga yung binti ba? Tapos yung mukha. Kasi nga po may sakit po sa puso yung tatay po ni Ivan. So yun, nakakalungkot man po na balita. Pero yun po, kailangan po nating harapin yung problema. At yun, sa mga nais pong tumulong kay Ivan at sa tatay niya, pwede nyo po kaming i-message, Kalingap Tata. Sa akin po, sa akin Facebook account, Joy Karamuan Balse, lalabas po yan sa screen. At sa akin pong Facebook page, Maria Ligaya Vlog po, pwede nyo po ako dyan i-message. Ang tulong naman pong inyong ipapahatid ay hindi po yan para sa amin, kundi para po sa aming mga beneficiary. Lalong-lalo na po kay Ivan at sa kanya pong papa. Ayan. So, muli po, ayan. Sana patuloy nyo lang din po suportahan ang YouTube channel po ni Abal Santos Matubang at na Vlog Kalingap Prab at ang buong Kalingap team. At yun, maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa aking YouTube channel, lalong-lalo na po sa aking mga sponsors, kay Ate Laida, kay anonymous sponsor from Washington, kay Miss D from Hong Kong, kay Kalingap Torak, ayan, kay Tito Ross Angel from California. Ayan, maraming salamat po. At yun po. At sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, thank you so much po. Muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog. Yung anonymous sponsor from Dubai. Ayan, ni Vincent Calyada na nag-share po ng blessings para po kila Krista at Amabel nung nakaraan. Thank you so much po. Hanggang ngayon po, itaos puso po ang aking pasasalamat po sa inyo. So muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog. Ayan, na kahit may problema, maligaya. Bye-bye.